Mayroon akong 8,000 na perang pambili ng dekalidad na ligaw na yellowtail sa nayo ng mga mangingisda. Ngunit nang ikarga ko na ito sa bangka, sama-samang itinaas ng mga mangingisda ang presyo. Tinalikuran nila ang lahat ng napagkasunduan namin at nagbanta na itatapon muli ang mga isda sa dagat. Mas gusto nilang huwag itong ibenta sa akin. Sabi nila, ang kasalukuyang presyo ay 5,000 bawat KT, ngunit ang alok mo ay 15 bawat KT. Pag nanakaw yan, Jeffin. Si Suyen ito, ang pamangkin ni Chenso. Isa siyang mahuhusay na abogado na nagtatrabaho para sa isang dayuhang kumpanya. Ngayon, nakikipagnegosasyon siya sa iyo para sa lahat. Nang makita ko ang mga kamag-anak na mangingisda na nagtatago sa likod ni Suan na may mga tinging umiiwas, napagtanto kong hindi ito ganoon kadali. Nakikipagnegosasyon. Napirmahan na ang kontrata, naitakda na ang mga presyo. Mayroon pa ring ilang negosasyon na dapat gawin, ngunit napangiti pa rin ako. Mahalaga ang oras. Kailangan nating ilagay ang sariwang isda sa blast freezer. Kung mayroon mang sasabihin, pag-uusapan natin ito pagkatapos make arga ang bangka. Uupo tayo at magkukwentuhan ng tahimik. Sandali lang, sabi ni Shenso habang lumalabas siya mula sa karamihan, ibinuka ang kanyang mga braso upang harangan ang tangke ng buhay na tubig. Sino ang maglalakas loob na hawakan ang isda ko? Shenso, anong ibig sabihin nito? Pumirma kami ng kontratang itim at puti. Delivery ngayon at bayad na cash. Lalabagan mo ang kontrata. Huwag mo akong takutin gamit ang papel na iyan. Kalayaan sa kontrata. Lahat ay dapat nakabatay sa patas na halaga. Sabihin mo sa akin, magkano ang presyo ng dekalidad na yellowtail sa ngayon? Sa mga mamahaling seafood restaurant, ibinebenta ito sa halagang 6 o 7,000. At ang ilang dekalidad na piraso ay ibinebenta sa subasta sa halagang 10,000. Naririnig mo ba yan, Jeffin? Ang presyong ibinibigay mo ay hindi patas. Ginoong Su, hindi ganoon ang pagtutuos. Una, iyan ang pinal na presyo para sa mga mamahaling restaurant. Pangalawa, sa negosyo, dapat igalang ang etika sa kontrata. Kalahating taon na ang nakalilipas, noong panahon ng pagsasara, noong walang makain ang lahat, binigyan ko sila ng garantisadong minimum na kita. Kaya hindi mo pinag-uusapan ang kalayaan sa kontrata at ang pagtiyak na ang mga isda ng iyong mga tao ay makakaalis ng daungan ng buhay sa tamang oras. Nakaturo sa daungan sa ilalim ng aking mga paa, ang pantalang ito na may malalim na tubig at malamig na kadena ay nagpapalawak nito gamit ang paunang puhunan na 1.2 milyon. Ang mas matataas at matibay na mga kulungang iyon ay regalo ko. Kung ilalapat natin ang kalayaan sa kontrata, hindi ba dapat kasama ang perang iyon sa mga gastos? Kusang loob mo iyong ginawa, ang taong humiling sa iyo na itayo ang pantalan. Gusto mong bayaran ang iyong sarili. Iyan ang marginal transaction cost mo para sa pagkuha ng mga mapagkukunan, na may kaugnayan sa presyo ng ating isda. Tiningnan ko si Chenyo nang may pagtataka. Kalahating taon na ang nakalilipas, isa siyang mapagkumbabang mangingisda na ang tanging nasabi ay, "Boss, napakabait mo." At ngayon ay nagbibiro siya ng mga legal na termino tulad ng marginal transaction cost. Naintindihan ko agad. Itinuro ito sa akin ni Suyen. Gusto nilang ako ang managot. Huminga ako ng malalim. Tumigil ako sa pakikipagtalo, kinuha ang aking telepono, at kumuha ng litrato, 8 milyong cash alpha ho sa pantalan. Sige. Dahil ang pinag-uusapan ni Chenyo ay ang kalayaan sa kontrata, magiging malaya rin ako. Agad kong tinawagan si Linyaw, ang aking assistant, para harangan ang lahat ng kagamitan sa deepwater cold chain dock. Pinutol ko ang kuryente sa refrigeration system. Jeffin, anong ibig sabihin nito? Napakasimple lang, babawiin ko na ang aking puhunan at kakanselahin ang kontrata. Tumalikod ako at umalis. Sarkastiko na tumawa si Suan sa likuran ko. Nagkukunwari ka, sa tingin mo ba hindi kami mabubuhay kung wala ka? Hindi ako lumingon, isang pangungusap lang ang nasabi ko. Tapos, good luck. Nang makita akong paalis, nagsigawan ang mga mangingisda. Magaling. Sa wakas ay nawala na sa amin ang linte na iyon. Oo, kung ibebenta namin ang aming mga sarili, siguradong makakakuha kami ng magandang presyo. Isang simpleng mangingisda lamang, si Ashwa, ang humabol sa akin. Jeshan, ibebenta ko sa iyo ang aking isda sa orihinal na presyo. Sige, bibilhin ko lahat ng iyong isda. Mula sa likuran ay narinig ang sigaw ni Chenso. Ashwa,
Maglakas loob kang ibenta ito sa kanya at makikita mo. Huwag ka nang magtrabaho muli sa bangka. Ngunit si Ashua ay nanatili sa aking tabi. Alam kong darating pa ang pinakamabuti. Kinabukasan, ang Mo ay masiglang masigla. Natagpuan nga ni Suan ang isang pinunuhan na dumating sakay ng isang mamahaling kotse na may suot na gintong kwintas. Mukhang isang baguhang mayaman, Shenyu. Relax lang, ako, si Wan, ang pinakatapat sa negosyo, 3,000 para kay Katie. Bayad na cash. Nang marinig ang presyo, nagliwanag ang mga mata ng mga mangingisda. Doble ang kanilang iniaalok. Dapat sana ay nagawa na natin ito ng mas maaga. Sulit ang presyo ng ating isda. Hindi mapigil ang mapangiti ni Shenso. Tiyak na may mapagkukunan si Suang. Mabilis siyang nakahanap ng malaking mamimili. Magaling, samandal ako sa kotse, walang pakialam na nagmamasid. Kaya, isang masayang pakikipagtulungan. Huwag kang mag-alala. Darating din ang aking refrigerated truck sa lalong madaling panahon. Ginagarantiya ko na darating ang mga isda ng buhay sa kabisera. Naghiyawan ang mga mangingisda. Lumapit si Chief Ann sa daluyan ng tubig dagat, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Paano nangyaring patay na lahat ng isda? Imposible. Kahapon, lahat sila ay tumatalon ng buhay papunta sa sistema ng paglilinang ng daluyan ng tubig dagat. Pinutol nila ang kuryente kagabi. Isang himala na nakaligtas ang mga isda ng ganito katagal. Agad na tumalon si Sukiang. Sinadya mo yan. Isa itong malisyosong sabotahe. Sabotahe. Akin ang ani. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Anong masama kung puputulan ko ang kuryente ng sasakyan ko? Sinubukan ng lahat na magmadali para patakbuhin ang kagamitan, ngunit natuklasan nilang kailangan pala ng password at fingerprint verification ang lahat. Galit na galit, sinigawan niya si Chief Han, ano ang password? Habang inilalabas niya ang kanyang telepono. Sabi ni Chief H, ito ay kagamitang pagmamay-ari ng aking kumpanya. Tanging mga autorisadong tauhan lamang ang maaaring gumamit nito. Chief, huwag kang magbiro kung mamatay ang mga isda. Lahat tayo ay mapapahamak. At ano ang pakialam ko? Tumalikod ako para umalis. Sa sandaling iyon, lumapit si Ashwa dala ang kanyang kahon ng isda. Jeshan, narito ang mga isda ko. Tiningnan ko ang kanilang kahon. Ang malalaking goldfish ay nagtatalon pa rin, buhay. Paano mo sila naalagaan? Kagabi, nang marinig kong puputulan nila ang kuryente, inilipat ko ang mga isda sa mga kulungan sa malalim na dagat, kung saan dumadaloy ang tubig dagat at hindi nasasakal ang mga isda. Matalino. Nakatanggap ako ng pera agad-agad sa halagang 1,500 yuan kada kilo. Binayaran ko ang SUA ng buong halaga, eksaktong 500,000 yuan na cash. Doon mismo sa pier, nanlalaki ang mga mata ng mga mangingisda. Inakay ko si Sua patungo sa nag-iisang preservation corridor na gumagana pa rin. Ang inilaan ko para lamang sa mga tumutupad sa kanilang pangako. Nagmadali si Suki ang naharangan ang aming daan. Bakit niya magagamit ito at tayo hindi? Malamig ko siyang tiningnan. Dahil tinutupad niya ang kanyang pangako, ikaw ay hindi. Nilagay ko ang aking fingerprint. Dahan-daang bumukas ang pinto sa preservation corridor. Mabilis na isinakay ang mga isda ni Ashua sa isang propesyonal na refrigerated truck. Samantala, sa likuran ko, ang mga isda ng ibang mangingisda ay inilalagay ng nakatihaya sa mga live tank. Lumuhad si Tio Chen sa lupa, hawak ang isang patay na isda at humahagulgol. Tapos na ang lahat. Malungkot ang mukha ng amo. Hindi ako bibili ng patay na isda. Kayo na ang bahala. Pagkasabi niyan, tumalikod na siya para umalis. Hinawakan siya ni Suan. Boss, hindi ka pwedeng umalis. Pumirma kami ng kontrata. Ang kontrata, patay na lahat ng isda mo. Anong kontrata ang pinag-uusapan nila? Nakaupo ako sa kotse, nanunood ng circong ito. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Linyaw pala iyon. Boss, may palihim na nag-iimbestiga sa espesyal nating bakal. Malamang abogado ito na kinuha ni Sukian. Malamig akong ngumiti. Hayaan mo siyang mag-imbestiga. Habang lumalalim ang kanyang paghuhukay, lalo siyang mas asama ang magiging kapalaran niya. Sa ikatlong araw, biglang bumalik si Pinuno Wan. Nagdala siya ng maraming kagamitan sa pagpapalamig at mga teknisyan. Tio Chen, ako, si Wan, ay matapat. Ako mismo ang magdadala ng kagamitan. Simulan natin muli. Nakakita muli ng pag-asa ang mga mangingisda. Magaling. May pagkakataon pa. Sa pagkakataong ito, siguradong gagana ito.
Mas lalong ipinagmalaki ni Suk Ian. Pinuno, alam mo, kung wala ka, patuloy na umiikot ang mundo. Ako, nakasandal sa kotse, ay walang imak. Sinimulan ng mga tauhan ni Chief Hang ang pag-install ng mga kagamitan sa paglilinang sa mga tangke ng buhay na aquaculture, ngunit nang i-connecte nila ang kuryente, ang kagamitan ay nagpalabas ng isang matinis na alarma. Anong problema? Matagal na tiningnan ng technician, pawis na pawis. Chief, ang mga koneksyon sa mga tangke ng buhay na aquaculture na ito ay may espesyal na laki. Hindi kasya ang ating kagamitan. Kumunat ang noo ni Chief Wan. Pagkatapos ay binago ang mga koneksyon. Imposible. Espesyal din ang material ng tangkeng ito. Ang sapilitang pagbabago nito ay makakasira sa selyo. Mamamatay din ang mga isda. Kaya, ano ang gagawin natin? Umiling ang technician. Walang magawa, maliban na lang kung gagamit tayo ng orihinal na kagamitan mula sa pabrika. Kung hindi, walang solusyon. Tinitigan ako ni Chief Wan. Chief Han, sabihin mo ang presyo mo. Popahan mo ako ng kagamitan. Ngumiti ako. Pasensya na, hindi namin pinapahiram. Huwag mong ipilit, monopolyo ito sa teknolohiya. Kakasuhan kita. Pagkasabi niya noon, isang itim na executive SUV ang huminto sa pantalan. Bumaba si Lin Xiao na nakasuot ng matataas na takong. Sino ang gustong magsampa ng kaso sa kumpanya natin? Hawak niya ang isang makapal na tambak ng mga dokumento. Ngumiti siya ng sarkastiko. Ikaw ang nagmomonopolyo sa teknolohiya, nilalabag mo ang batas ng antitrust. Binuksan ni Lin Xiao ang folder. Ito ang kumpanya natin. Narito ang 127 rehistradong patente. Sakop nito ang lahat ng pangunahing teknolohiya ng offshore aquaculture, preserbasyon ng live water, at cold chain transport. Sunod-sunod niyang inihagis ang mga dokumento sa harap ni Suk Ian. Ito ang sertipiko mula sa Ministry ng Agrikultura. Sertipiko ng pagkilala sa mga bagong pasilidad sa pangingisda. Ito ang karapatang gumamit ng eksklusibong pantalan na inaprubahan ng Administrasyon ng Karagatan. Ito ang sistema ng online traceability na hindi maaaring pakialaman. Ang bawat dokumento ay may matangkad na pulang opisyal na selyo. Lalong namutla ang mukha ni Suan. Malamig na tiningnan siya ni Lin Xiao. Ginoong Suan, ikaw ang legal na tagapayo para sa isang dayuhang kumpanya, tama ka ba? Kung gayon dapat mong malaman. Ang proteksyon ng patente ay isang legal na kasunduan, hindi isang monopolyo. Ang ginagawa mo ay malisyosong pagbuo ng mga teknikal na hadlang. Sinusubukan pa ring bigyang katwiran ni Suk Ian ang kanyang sarili. Ngumiti si Lin Xiao ng may sarkastikong pag-iisip. Kaya, maaari ko bang itanong kung bakit hindi mo ito kinwestiyon noong pinirmahan mo ang kontrata? Ngayon na nilabag mo na ito, kinwestiyon mo ang aming mga lehitimong karapatan. Hindi nakapagsalita si Suk Ian. Napagtanto ng amo na may mali. Palihim siyang lumapit sa kotse, ngunit biglang nagsalita si Lin Xiao. Pinunuhan, huwag kang umalis agad, may sasabihin pa ako sa iyo. Natigilan si Pinunuhan. Ano iyon? Kahapon ay pumayag kang bumili sa halagang 3,000 luan kada kilo. Ngayon, kahit na may problema ang isda, may bisa pa rin ang kontrata, hindi dahil namatay ang isda. Automatikong mawawalan ng bisa ang kontrata. Naglabas si Lin Xiao ng isang tambak ng mga dokumento, ngunit pumirma ka ng isang garantisadong minimum purchase agreement kahit buhay o patay na ang isda. Kailangan mong magbayad ng 30% bilang deposito ayon sa napagkasunduan. Dinampot ni Chief Han ang mga dokumento at tiningnan ang mga ito. Naging berde ang kanyang mukha. Ngunit pinirmahan ni Suan ang kasunduan para sa mga mangingisda upang panatagin si Chief Han. Idinagdag niya ang sagnay na ito ng mag-isa. Itinuro ni Chief Han si Suokian at sinigawan ito ng mga pang-iinsulto. Tingnan mo ako, natarante si Suan. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng lahat. Tumugon din si Tio Chen. Para sa kapakanan ng lahat. At ang bodega, nabanggit mo ba o hindi? Nauutal na sabi ni Suan, hindi makapagsalita. Doon ako dahan-daang pumagitna. Sandali lang, kumusta ang ating palengke ng isda? Nakaimbak na ang lahat ng paninda ni Ashua, at papunta na ako sa kabisera ng probinsya. Tiningnan ko ang mga mangingisda. Mga Ginoo, kahit walang usapan, magkaibigan pa rin tayo. Umalis muna ako, sumakay sa kotse, at sa pamamagitan ng rearview mirror nakita ko si Tio Chen na hinahawakan ang kwelyo ni Suk Ian. Magulo ang pantalan, pero sa kotse ko, inabutan ako ni Lin Xiao ng ulat. Pinuno,
Masusing inimbestigahan namin ang background ng amo, paulit-ulit siyang nagkasala. Bumibili siya ng patay at bulok na isda. Pagkatapos ay ginagamitan niya ng mga kemikal ang mga ito at ibinebenta bilang buhay na isda. Nakapikit ako habang sinasabi, kawili-wili. Mukhang hindi pa tapos ang kwentong ito. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ashwa. Jeffin, may nangyaring seryoso sa nayon. Nakarating ako sa pantalan. Mula sa malayo ay naaamoy ko ang nakakasukang amoy. Lahat ng mga dilaw na kokak na iyon ay namatay, naipon sa dalampasigan, na naglalabas ng mabahong amoy. Desperadong hinanap ng mga mangingisda ang pinuno, ngunit natuklasan nilang nakatakas na ito. Nakayuko si Tio Chen sa lupa. Mukhang tumanda siya ng 10 taon. Nawala na ang lahat. Nabulok na ang milyon-milyong yuan na halaga ng isda. Ang ibang mga mangingisda ay mayroon ding mga ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Hindi pa nga nila nababayaran ang kanilang mga utang sa bangko, at ngayon ay nawalan na rin sila ng puhunan. Nagtago si Suan sa likod ng karamihan, hindi nang ahas na magsalita. Bigla, may nakakita sa akin. Dumating na si Chief An. Agad na nabaling sa akin ang lahat ng mata. Gumapang si Tio Chen palapit at niyakap ang aking mga binti. Pinunuan, pakibili naman sa orihinal na presyo, 100 kada kilo. Hindi. Ayos lang ang 1,500 din. Tiningnan ko ang tambak ng bulok na isda. Tio Chen, nagbibiro ka ba, pinunuan? Alam naming nagkamali kami, hinihiling namin na maging mapagbigay ka at palampasin ang aming pagkakamali. Ang ibang mga mangingisda ay lumuhad din, nagmamakaawa sa akin. Ngumiti ako ng sarkastiko. Hindi nila sinasabi iyon ilang araw na ang nakalipas. Noon, sinasabi nilang itatapon nila ang lahat ng iyon sa dagat para pakainin ang mga isda kaysa ibenta ito sa akin. Umiiyak si Tio Chen, at umaagos ang mga luha sa kanyang kulubot na mukha. Nabulag kami ng kasakiman. Kami ay sakam. Pinuno, pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay. Yumuko ako at tiningnan si Tio Chen sa mata. Tio Chen, alam mo ba ang pagkakaiba ng buhay na isda at patay na isda? Natigilan si Tio Chen. Tumayo ako at itinuro ang tambak ng patay na isda. Ang buhay na isda ay tinatawag na seafood. Ang patay na isda ay tinatawag na basura. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang isang pahina. Ngayon sa palengke, ang presyo ng pagbili ng isang malaking patay na isda ay 50 yuan bawat gin. At iyon ay dahil lamang sa pagsasaalang-alang sa katotohanang nasa mabuting kalagayan sila, para sa kapakanan ng mabuting relasyon. Ngunit ang mga isdang ito ay bulok na. Kung tatanggapin ko sila, hindi nito masasagot ang gastos sa transportasyon. Si Tio Chen, lubos na nalungkot. Kaya, ano ang gagawin natin? Hindi ko alam. Tumalikod ako para umalis, ngunit biglang tumakbo palabas si Suan at hinaranggan ang aking daan. Jeffin, hindi ko naman ito lubos na kasalanan. Sinadya mong pinatay ang kuryente. May responsibilidad ka rin. Huminto ako. Ano ang responsibilidad ko? Alam mo na ang pagputol ng kuryente ay papatay sa mga isda. Sinasadya mong ipahamak ang ating mga interes. Tumawa ako. Ginoong Su, isa kang abogado. Tapos tatanungin kita, paano naman ang aking kagamitan, ang aking lawyer? Kapag ginagamit ko ang mga ito ay aking gawain, ngunit ito ay malisyoso. Malisyoso. Itinuro ko ito. Sino ang unang lumabag sa kontrata? Sino ang nagsalita tungkol sa kalayaan sa kontrata? Ngayon na may gulo, sinisisi nila ako. Hindi nakapagsalita si Suan. Tiningnan ko ang mga mangingisda na nakapalibot sa amin. Mga Ginoo, isinasagawa ko ang negosyo batay sa diwa ng kontrata. 6 na buwan na ang nakalipas, wala kang makain. Ginagarantiyahan ko sa iyo ang minimum na kita. Wala kang kagamitan. Gumastos ako ng 1.2 milyon sa pagpapagawa ng pantalan. Hindi ka makapag-alaga ng isda. Binigyan kita ng mga kulungan sa malalim na dagat. At paano mo ako binayaran? Pumirma tayo ng kontrata, at bigla mong itinaas ang presyo. Bigla mong sinira ang kontrata. Ngayong may gulo na, pinapunta nila ako para pamulot ng basura. Lumakas ang boses ko. Pasensya na, hindi ako namumulot ng basura. Pagkatapos noon, pumasok ako sa kotse nang hindi lumilingon. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita ko si Tio Chen na kumuha ng patay na isda at malakas na inihagis ito sa mukha ni Suan. Kasalanan mo lahat dahil sa gago na ito. Lumapit din ang ibang mga mangingisda.
Nabangga si Suan at tumakbo palayo habang pinoprotektahan ang kanyang ulo. Sa loob ng kotse, inabot sa akin ni Lin Xiao ang isang dokumento. Jeffin, naihatid na kay Jeff Eli ang isda ni Ashua. Tuwang-tuwa si Jeff Eli. Nag-aalok siya ng 8,000 gin bawat gin at gusto niya ng pangmatagalang kooperasyon. Tumanggo ako. Kumusta si Suan? Kumita siya ng mahigit 2 milyon. Tulala talaga siya. Lagi niyang sinasabi na gusto niya akong yayain maghapunan sa labas. Tumingin ako sa bintana at sinabing, magsikap ka. Maraming pagkakataon para kumita ng pera sa hinaharap. Biglang nagsalita si Lin Xiao, Direktor, may nagpost sa internet mula sa nayon na isa kang walang prinsipyong mangangalakal na sadyang nananakit sa mga mangingisda. Malamig akong ngumiti. Imbestigahan mo kung sino ang may gawa nito. Natuklasan na natin. Si Suan yan. Pinaikit ko ang mga mata ko. Hindi sumusuko ang batang yan. Bigla akong inabutan ni Lin Xiao ng tablet. Director An, may iba pa. Kagabi, palihim na pumasok si Suan sa mga lumulutang na kulungan ng pamilyang Ashwa. Tiningnan ko ang surveillance footage kung saan palihim akong pinalilibutan ni Suan sa tabi ng mga kulungan. Malamig akong ngumiti. Nakakatuwa, mukhang gusto niyang nakawin ang isda ni Ashwa. Biglang tanong ni Lin Xiao. Tatawag tayo ng pulis. Umiling ako. Walang dapat ipagmadali. Hayaan mo siyang magnakaw. Gusto kong magnakaw siya hanggang sa masira siya. Di nagtagal, tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng mga nayon ng mangingisda. Sinimulan silang paghigpitin ng mga bangko sa pamamagitan ng mga pautang, at wala man lang sapat na makain ang mga mangingisda. Pinangunahan ni Tio Chen ang isang grupo na humarang sa pasukan ng aking kumpanya, iwinagayway ang mga banner at sumisigaw. Walang prinsipyong amo, ibalik mo sa amin ang aming pinaghirapan na pera. Huminto ang mga dumadaan para kumuha ng mga litrato at magturo. Nakatayo siya sa labas ng bintana ng aking opisina at pinapanood ang kaguluhan sa ibaba. Pumasok si Linyaw. Direktor, tatawag tayo ng pulis. Umiling ako. Hayaan silang magingay. Aalis sila kapag nagsawa na sila. Ngunit sa hindi inaasahan, sa sandaling iyon, tumawag si Ashua. Nabasag ang kanyang boses sa paghikbi, Chief An, nawala na ang kingfish sa aking hola. Kumunat ang noo ko nang mangyari iyon. Kagabi, nang puntahan ko siya para tingnan, naroon pa rin siya, ngunit kaninang umaga ay wala na siya. Ito ang dekalidad na kingfish na iniimbak ko para sa subasta. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 500.00. Ngumiti ako ng sarkastiko. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Pinatugtog ko ang footage ng surveillance. At totoo nga, nakita ko si Suyan, kasama ang 2 pang tao, na ninakaw ang kingfish gamit ang mga propesyonal na kagamitan noong nakaraang gabi. Nagtanong si Lin Xiao, dapat ba natin itong iulat? Hindi. Napatitig ako sa arroganteng ekspresyon ni Suan sa screen. Gusto niyang nakawin ang isda para makadalo sa mataas na antas ng subasta sa lungsod at baguhin ang sitwasyon niya. Hayaan mo na siya. Natigilan si Lin Xiao. Direktor An, ano ang plano mo? Humarap ako sa kanya. Nakalimutan mo na sa bawat isa ay may itinanam sila sa ilalim ng mga kaliskis ng premium na dilaw na palaboy. Agad na naintindihan ni Lin Xiao. Traceability microchip. Tumanggo ako at ipinaalam kay Mr. Lee. Personal kong dadalo sa subasta ng pagkaing dagat ng lungsod ngayong gabi. Ngumiti si Lin Xiao. Naiintindihan ko. Nang gabing iyon sa pinakamarangyang hotel sa lungsod. Nagsisimula na ang subasta ng pagkaing dagat. Dumalo ang malalaking may-ari ng hotel at mayayamang mangangalakal. Nakaupo ako sa VIP box. Sa pamamagitan ng tinted na salamin, nakita ko si Suan na mukhang palihim, nakaupo sa isang sulok. Sa harap niya ay isang nakaistilong dinisenyong cooler. Malakas na inanunsyo ng taga-subasta, ang susunod na uhay ng mais ay napaka-espesyal. Isang dekalidad, ligaw na yellowtail corvina na may bigat na 4 na kilo. Simulang presyo, 100,000. Agad na itinaas ni Suang ang kanyang sagwan. Ito ang aking isda. Namangha ang taga-subasta. Ginoo, kayo po. Tumayo si Suang. Ako ang may-ari ng isdang ito at gusto ko itong ay subasta. Binuksan niya ang cooler. Sa loob ay ang palahaw ni Ashwa. Naghiyawan ang buong manonood. Ang laki naman ng isda. Mukhang maganda, sabi ng taga-subasta pagkatapos itong siyasatin. Talagang napakataas ng kalidad nito. Kaya sundin natin ang mga patakaran. Simulang presyo, 150,000. Ngumiti ng matagumpay si Sukian.
Nagsimula na ang pagbid. 160,000, 180,000, 200,000. Tumaas ang presyo. Nanginginig sa tuwa si Suk Ian. Pero sa sandaling iyon ay pinindot ko ang buton ng intercom sa kahon. Sandali lang, umalangaw ang boses ko sa mga speaker. Natigilan ang lahat. Magalang na nagtanong ang taga-subasta, "Ginoo, may nakita po akong palatandaan." Tumayo ako at iniwan ang kahon. Pagdating ko sa silid ng subasta, tumahimik ang paligid. Nakita ako ni Suan. Agad na namutla ang kanyang mukha. "Chief Ann, anong ginagawa mo rito?" Hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa plataporma ng taga-subasta. "Ginoong subastador, pakigamit po itong aparato para i-scan ang isda." Iniabot ko sa kanya ang isang handheld scanner. Tinanggap ito ng subastador nang may pag-uusisa at iniabot sa ibabaw ng croaker. Agad na tumunog ang aparato. Lumitaw ang isang serye ng datos sa malaking screen. Numero ng chip na AU240315. Rehistradong may-ari, Ashwa. Petsa ng pagpaparehistro, 3 buwan na ang nakakaraan. Sumabog ang mga manonood sa bulungan. Tingnan mo si Suukian. "Ginoong Su, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit nasa kamay mo ang isda ni Ashwa?" Suan. Namumutla. "Dinala ko ito para i-auction para sa kanya." "Ah, oo, kinuha ko ang telepono ko." Tinawagan ko si Shua at inilagay sa speakerphone. "Ashwa, inutusan mo si Suukian na i-auction ang isda mo." Narinig ang boses ni Ashwa. "Hindi. Jeffin, ninakaw ang isda ko kagabi. Isusumbong ko na sana ito." Labis na katahimikan. Tiningnan ko si Suukian. "Narinig mo ba?" Natamba si Suukian at napaluhod. "Jeffin, mali ako. Mali talaga ako," malamig kong sabi. "Ngayon alam mo nang mali ka." Huli na ang lahat. Humarap ako sa nagsusubasta. Pakitawagan ang pulis. Ninakaw ang isdang ito. Nagsimulang magbulungan ang mga mayayamang mangangalakal na nagmamasid. Lumabas na ninakaw na isda iyon. Ano ba ang lakas ng loob na subukang ibenta ito rito? Wala pang 10 minuto ay dumating na ang mga pulis. Naaresto agad si Suk Ian. Bago umalis ay sumisigaw pa rin siya, "Hepe, patawarin mo po ako. Mayroon akong matatandang magulang at maliliit na anak." Hindi ko man lang siya tiningnan. Bigla na lang may nakakilala sa akin sa karamihan. Hindi ba't siya ang tagapagmana ng An Group? Seryoso, siya ang CEO na kumokontrol sa buong supply chain ng seafood sa Asia. Akala ko isa lang siyang ordinaryong customer. Nagkagulo ang lugar. Lumapit si Mr. Le at magalang na iniabot sa akin ang kanyang business card. "Direktor Ann, pagpasensyahan mo na ang aking kawalan ng respeto. Hindi ko inaasahan na personal kang darating." Kinuha ko ang card. "Ginoong Lee, huwag kang mag-alala, pumunta lang ako para lutasin ang isang personal na bagay." Hininaan ni Ginoong Lee ang kanyang boses. "Direktor, seryoso, tungkol sa pangmatagalang supply. Ikaw ang nagtakda ng presyo." Pinagmasdan ko siya. "Ginoong Lee, hindi naman sa ayaw kong makipagtulungan, pero masyadong magulo ang kasalukuyang pamamahala ng nayon ng mga mangingisda na iyon. Hindi nila magagarantiyahan ang kalidad." Kumunat ang noo ni Mr. Lee. "Masyadong magulo. Hindi magagarantiyahan ang kalidad." Kumunat ang noo ni Mr. Le. "Aayusin ko ulit ang nayong iyon. Magtatatag ng isang standardized na sistema ng pagpaparami at pagbili." Nabuhayan ng loob si Mr. Le nang marinig ito. "Mr. Ann, anong ibig mong sabihin?" Tatawa ba ako? "Maaari kong subukan, ngunit sa isang kondisyon. Sabihin mo sa akin. Dapat tanggapin ng lahat ng mangingisda ang aking pamamahala, sundin ang aking mga patakaran. Hindi na sila maaaring magpatuloy sa pag-i-improvise tulad ng dati." Tumanggo agad ang lalaki. "Madali lang iyan. Matutulungan kitang kumbansihin sila." Umiling ako. Hindi na kailangan. Malapit na silang lumapit at magmakaawa sa akin. Kinabukasan, sa nayon ng mga mangingisda, natanggap ni Tio Chen ang ultimatum ng bangko. Kung hindi siya magbabayad sa loob ng 3 araw, ikukumpiske nila ang kanyang mga bangka at kulungan. Nataranta ang mga mangingisda. Ano ang gagawin natin? Patay na ang mga isda. Paano tayo magbabayad? Kasalanan ng walang kwentang si Suk Ian. Sinira niya tayo. Bumagsak si Tio Chen sa lupa na parang nawalan ng kaluluwa. Sa sandaling iyon, dumating si Azwi na nagmamaneho ng isang bagong kotse. Dahil kay Chief Ann, naibenta ko ang aking mga isda sa halagang mahigit 2 milyon. Paano? 2 milyon. Natigilan ang lahat. Nanginginig na sabi ni Tio Chen, "Azwi,
hindi ba't ilang libong kilo lang ng isda ang meron ka? Paano mo ito naibenta sa ganoong kalaking halaga? Mayabang na sagot ni Azwi, dinala ni Chief An ang isda ko sa marangyang restaurant ni Mr. Le. Nagbayad si G. Le ng 8,000 kada kilo at gusto rin niya ng pangmatagalang pakikipagsosyo sa akin. Nang marinig ito, labis na pinagsisihan ng mga mangingisda. Kung alam lang nila, hindi sana sila nakinig kay Sookian. Tama ba? Tingnan mo, yumaman na si Azwi at kailangan na nating mamalamos. Bigla, hinawakan ni Tio Chen si Azwi sa braso. Azwi, maaari ka bang mamagitan para sa amin? Hayaan mong bigyan kami ni Chief An ng isa pang pagkakataon. Nagmamadaling sinabi ni Aso, Tio Chen, hindi naman sa ayaw kong tumulong, samobra lang kayo. Ayaw nang makialam ni Chief An sa inyo ngayon. Kaya, ano ang gagawin natin? Paaalisin tayo ng bangko. Sandali na tumigil si Azwi. Marahil ay dapat silang pumunta kay Chief An at taos-pusong humingi ng tawad. Nagninit-ngit si Tio Chen. Tara na, aalis na tayo ngayon din. Nang hapon ding iyon, dumating si Tio Chen at isang dosenang mangingisda sa gusali ng aking kumpanya. Sa pagkakataong ito, hindi sila nagdala ng mga banner o gumawa ng eksena, kundi lumuhad ng maayos sa pasukan. Boss, bumaba po kayo at tingnan ninyo kami. May mga dumadaan na kumukuha ng litrato. Palayasin ninyo sila. Umiling ako. Hayaan silang lumuhad. Kapag sila ay napagod, aalis sila. Ngunit hindi ko inaasahan na mananatili silang nakaluhod. 3 oras sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ilang matatandang mangingisda ang muntik ng ma-heat stroke. Kaya hindi na niya ito matiis. Lumapit siya upang magmakaawa sa akin. Pinuno, pakitingnan po sila. Talagang humihingi sila ng paumanhin. Tiningnan ko siya, Azwi, masyadong malambot ang iyong katawan. Natatandaan mo ba kung paano kanila tinatrato? Yumuko si Azwi. Alam ko, pero kababayan ko sila. Lumaki akong kasama nila. Natahimik ako sandali. Sige, hayaan mo silang umakyat. Pero gusto ko munang linawin ang isang bagay. Tumakbo pababa si Azwi at ilang sandali pa ay pumasok si Tio Chen at ang mga mangingisda sa opisina, nakayuko at marumi ang mga ulo, at lumuhad sa harap ko. Pinuno, bulag kami, sakam kami. Pakiusap, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Habang nakaupo sa aking upuan, tiningnan ko sila ng malamig. Pagkakataon, binigyan ko na kayo ng isang pagkakataon, at hindi ninyo ito pinansin. Nagpatira pa si Tio Chen. Pinuno, sabihin ninyo sa amin ang gagawin. Susundin namin ang inyong utos, hanggat kaya naming mabuhay. Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa bintana. Gusto ninyong mabuhay, sige, pero sa pagkakataong ito ay ayon na sa aking mga tuntunin. Sabihin ninyo sa amin, at susunod kami. Lumingon ako ngayon. Hindi na sila mga mangingisdang nagsasarili, mga empleyado na sila ng aking kumpanya. Lahat ng isda ay bibilhin ko sa isang-iisang paraan, na may iisang presyo at iisang benta. Nagkatinginan ang mga mangingisda. Makakakita tayo ng pera. Ngumiti ako ng sarkastiko. Kumita ng pera. Sa ngayon ay halos hindi na nila kayang tanggalin ang kanilang mga balat. At gusto mo pa ring yumaman. Umiling si Tio Chen. Hepe, basta mabayaran natin ang utang sa bangko, tatanggapin natin ang kahit ano. Pinagmasdan ko sila. Sige, pirmahan mo na ang kontrata. Agad na inilabas ni Linsia ang kontratang inihanda niya. Habang binabasa nila ang mga sagnay, lalong naging seryoso ang mga mangingisda. Napakahigpit ng mga tuntunin ng kontrata. Kailangang palakihin ng lahat ng mangingisda ang kanilang mga isda ayon sa aking mga itinakdang pamantayan. Mortgage, tandaan, walang base salary, at lahat ng kagamitan, pati na rin ang paggamit ng pantalan, ay magiging akin. Si Tio Chen, pagkatapos basahin ito, ay nanginginig ang mga kamay. Reyna, hindi ito pagiging manggagawa, malamig kong sabi. Kung ayaw mo, huwag kang pumirma. Hindi ko pinipilit ang sinuman. Nagtinginan ang mga mangingisda, walang nang ahas na pumirma. Bigla, isang batang mangingisda ang humakbang paarap. Hindi, pipirma ako. Hindi ba ito haantong sa ating pagkawasak? Ang iba ay nagsimulang mag-atubili. Oo, ang ating mga ninuno ay palaging sarili nilang mga amo. Paano tayo makikipagtulungan para sa iba? Nag-atubili rin si Tio Chen. Chief An, hindi mo ba pwedeng pagaanan ng kaunti ang mga tuntunin? Ngumiti ako. Pagaanan mo. Lumapit ako sa malaking screen, pinindot ang remote,
at may lumabas na video sa screen, noong sabay-sabay nilang sinira ang kontrata. Yung eksena kung saan kinorner niya ako. Geshan, 100 bilyong Jin, isang panloloko. Itapon mo na lahat, hindi namin ibebenta sa iyo ang isda. Kung wala kayo, patuloy na umiikot ang mundo. Pahayag por pahayag, halatang namula ang mga mangingisda habang pinapanood nila ang video. Nagpatuloy ako sa pagtugtog. Ang sumunod na clip ay noong naglagay sila ng mga banner sa harap ng aking kumpanya. Tiwaling amo, ibalik mo ang pera ko. Pinatay ko na ang video. Mga Ginoo, ito ang tunay ninyong kulay, at mayroon pa kayong lakas ng loob na makipagnegosasyon sa mga kondisyon. Si Tio Chen, na nahihiya, ay yumuko. Boss, mali tayo. Mali ako. Mali. Huli na ang lahat. Ngayon sa harap mo, 2 landas lang ang natitira. Alinman sa pipirmahan mo ang kontrata at maging empleyado ko, o hintayin mong paalisin ka ng bangko. Nanatiling tahimik ang mga mangingisda. Pagkatapos ay biglang sinabi ni Ashwa, Boss, pipirma ako. Tumingin sa kanya ang lahat. Matatag na sabi ni Ashwa. Ginawan ako ng pabor ng amo, at sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanya, mabuti na lang at hindi tayo magugutom. Humakbang siya paarap, kinuha ang panulat, at pumirma. Nagninit-ngit si Tio Chen. Naniniwala rin ako, dahil may isang taong nagpakita ng halimbawa, sunod-sunod na pumirma rin ang ibang mga mangingisda. Tanging ang batang mangingisda lamang ang nag-atubili pa rin. Sa tingin ko hindi. Kung wala si Chief An, hindi talaga tayo mabubuhay. Tumalikod siya at umalis. Hindi ko siya pinigilan. Bahala ka. Kung hindi ka pipirma, umalis ka. Hindi kita kailangan. Biglang umalis ang batang mangingisda. Tiningnan ko ang mga natira, ngayong pumirma na sila sa kontrata. Mula bukas, susunod na ang lahat sa aking mga patakaran. Kung gagawa pa sila ng anumang panlilinlang. Lumabas agad, sabay-sabay na sagot ng mga mangingisda. Opo, Jeffin. Humarap ako kay Linsia at sinabing, bayaran mo ang mga utang mo sa bangko. Ang pera ay ibabawas sa iyong mga sahod sa hinaharap. Si Tio Chen, na labis na naapektuhan ng emosyon, ay halos mapaiyak. Jeffan, ikaw ba talaga ang aming tagapagligtas? Malamig kong sabi, huwag kang masyadong magmadali sa pagpasalamat sa akin. Dapat bayaran ang pera, kasama ang interes. Paulit-ulit na tumanggo si Tio Chen. Makatarungan iyan. Makatarungan iyan. Pagkaalis ng mga mangingisda, tinanong ako ni Linsia, ginagawa mo ba ito? Hindi ka ba natatakot na magre-rebelde ulit sila? Hari sila, rebelde. Sa pagkakataong ito, kung maglalakas loob silang magre-rebelde, sisiguraduhin kung hindi na sila makakabalik sa nayon ng mga mangingisda. Inabot sa akin ni Linsia ang isang dokumento. Jeffin, ito ay isang order mula kay Mr. Lee. Gusto niya ng 5,000 bote ng dekalidad na yellowtail gin. Nag-aalok siya ng 10,000 bawat bote. Tiningnan ko ang dokumento. Sabihin mo kay Mr. Lee. Delivery sa loob ng 1 buwan. Garantisado ang kalidad. Pero, Jeffin, hindi sapat ang kasalukuyang kapasidad ng nayon ng mga mangingisda. Tumayo ako. Pagkatapos ay magtatrabaho sila ng husto. Kung hindi nila matutugunan ang kota, ibabawas ito sa kanilang mga sahod. Kinabukasan, personal akong pumunta sa nayon ng mga mangingisda. Magalang akong binati ng mga mangingisda nang makita nila ako. Kumusta, boss? Tumanggo ako at naglakad papunta sa pantalan. Mula ngayon, lahat ay mag-aalaga ng isda ayon sa aking mga pamantayan. Magsisimula ito ng alas 6 ng umaga at magtatapos ng alas 8 ng gabi. Ang mga isdang nahuli ay isa-isang susuriin. Hindi tinatanggap ang mga hindi nakakatugon sa pamantayan. Nagtinginan ang mga mangingisda. Boss, hindi ba masyadong mahigpit ang pamantayang ito? Ngumiti ako ng sarkastiko. Hoy, alam mo ba kung magkano ang iniaalok ni Boss Le? 10,000 gin kada isda. At magkano ang makukuha natin? Walang pakialam kung sabi. Binabayaran ito kada isda. Para sa bawat isdang nakakatugon sa pamantayan, makakakuha ka ng 500. Pero kung hindi ito nakakatugon sa pamantayan, wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Agad na nagtrabaho ang mga mangingisda. Relax ka lang, Jeffin, magsisikap tayo. Paalis na ako, bigla kong nakita ang batang mangingisda na hindi pa pumipirma ng kontrata, palihim na naglalakad sa pantalan. Lumapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na sabi ng batang mangingisda.
Gusto ko lang makita kung paano magtrabaho ang iba. Ngumiti ako ng sarkastiko. Kita mo, hindi ba't sinabi mong kaya mong mabuhay nang wala ako? Namula ang batang mangingisda. Pinunuan, mali ako. Maaari ko bang pirmahan din ang kontrata? Tiningnan ko siya. Huli na, huli na. Nabalisa ang batang mangingisda. Pinunuan, nagmamakaawa ako sa iyo. Mayroon akong matatandang magulang at maliliit na anak. Kung hindi ako magtatrabaho, talagang hindi ako mabubuhay. Tumalikod ako para umalis. Sarili mong desisyon iyan. Huwag mong sisihin ang iba. Lumuhad ang batang mangingisda. Pinuno, tunay kong inaamin ang aking pagkakamali. Huminto ako nang hindi lumilingon. Kung gusto mong pumirma sa kontrata, pwede, pero kailangan mong gawin ang pinakamahirap na trabaho at kumita ng pinakamaliit na pera, at isang 3 buwang panahon ng pagsubok. Kung hindi ka susunod, agad kang mawawala. Paulit-ulit na tumanggo ang batang mangingisda. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko. Pagkatapos ay tumalikod ako. Sige. Hanapin mo si Lincia para pirmahan ang kontrata. Umalis ang batang mangingisda, na labis na nagpapasalamat sa kanya. Lumapit si Ashua. Jeffin, malambot naman ang puso mo, kung tutuusin. Tiningnan ko siya. Hindi ito malambot na puso. Binibigyan sila nito ng huling pagkakataon. Kung hindi nila ito sasamantalahin, wala nang babalikan. Bumalik na sa negosyo ang nayon ng mga mangingisda. Nagsimulang magtrabaho ang mga mangingisda bago magbukang liwayway. 10 beses silang mas masipag kaysa dati. Nakatayo ako sa pantalan, pinagmamasdan ang kanilang abalang mga figure. Lumapit si Lincia. Hepean, may sasabihin ako sa iyo. Kagabi ay may nagtangkang sirain ang mga kulungan ng lambat, ngunit natukoy ito ng underwater early warning radar. Kumunat ang noo ko. Sino iyon? Ipinakita ni Lincia ang surveillance footage sa screen. Ilang anino ang pumuputol ng mga lubod ng hole gamit ang gunting. Nilapitan ko ito at nakilala ko ang mukha ng pinuno ng grupo. Si Chief Hang iyon. Nang ahas na bumalik ang lalaking iyon, sabi ni Lincia. Gusto niya sigurong maghiganti, para sirain ang mga hole natin. Ngumiti ako ng sarkastiko. Paghihiganti. Pagbayaran mo siya. Tawagan ang pulis. Sabihin mo sa kanila na may nananabotahe sa mga pasilidad ng pangingisda. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Wala pang kalahating oras, dumating ang mga pulis. Ginagawa pa rin ni Chief Han ang krimen sa dagat, walang kamalay-malay na mahuhuli siya. Nang palibutan siya ng bangka ng pulis, natulala siya. Opisyal, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Malamig na sabi ng pulisya, hindi pagkakaunawaan. Malinaw na naitala ng mga kamera ang lahat. Gusto mo pa ring itanggi ito noong dinala nila si Chief Huan sa Pampang, nakita niya akong nakatayo sa pantalan. Sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin, Chief An, ikaw ang tumawag ng pulisya. Ngumiti ako, at kung hindi, sa tingin mo ba ay papansinin kita at sisirain ang mga kulungan ko? Umungol si Chief Huan. Huwag kang masyadong mayabang, hindi kita bibitawan. Lumapit ako sa kanya. Chief Han, malas ka. Humarap ako sa pulis. Opisyal, hindi lang sinasabotahe ng lalaking ito ang mga pasilidad ng pangingisda, kundi dati rin siyang gumamit ng mga kemikal para gamutin ang mga patay na isda at ibenta ito bilang sariwa. May ebidensya ako rito. Iniabot ni Lincia ang isang makapal na file. Sumulyap ang pulis sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso. Napakaseryoso nito. Kailangan natin siyang imbestigahan sa istasyon. Nataranta ang hepe. Hindi, mali ako. Mali talaga ako. Ngunit hindi pinakinggan ng pulis ang kanyang mga paliwanag, dinala lang nila siya palayo. Tinanong ako ni Lincia, Hepe, sa pagkakataong ito ay malamang na makulong si Hepe Huan. Pumayag ako dahil sa mga kadahilan ng pangkaligtasan sa pagkain. Walang problema ang 3 hanggang 5 taong sentensya. Bukod pa rito, kukunin namin ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Upang mabayaran ang mga mamimiling kanyang niloko, agad itong ginawa ni Lincia. Nang makita ng mga mangingisda ang eksenang ito, napigilan nila ang kanilang hininga. Masyadong walang awa si Chief An. Hindi mo maaaring saktan si Chief An, sabi ni Tio Chen, habang maingat na lumalapit. Tunay na gumawa ng mabuti si Chief para sa nayon. Tiningnan ko siya. Tio Chen, mag-focus ka sa trabaho. Huwag kang mag-isip ng mga walang kabuluhang bagay. Paulit-ulit na tumanggo si Tio Chen. Oo. Magsusumikap ako. Sa sumunod na 2 linggo,
Kahanga-hanga ang kahusayan ng nayon ng mga mangingisda. Nagtrabaho ng husto ang mga mangingisda upang palakihin ang mga isda. Natatakot sila na kung hindi sila susunod, ang kanilang mga sahod ay maaalis sa pantalan. Personal kong sinuri ang mga isdang hindi nakapasa sa pagsusulit araw-araw. Lahat ng mga ito ay ibinalik upang palakihin muli. Noong una, nagreklamo ang mga mangingisda. Hepe, napakasarap na ng isdang ito. Bakit hindi ito nakapasa sa inspection? Kinuha ko ang isdang iyon. Tingnan mo ang mga kaliskis. Kulang ang kulay nito sa ginto. Ibig sabihin, kulang ang nutrisyon. At tingnan mo ang mga mata, hindi ito sapat na malinaw. Ibig sabihin, may problema sa kalidad ng tubig. Kung dadalhin ko ang isdang ito sa pinuno, masisira ang reputasyon ko. Nakinig ang mga mangingisda ngunit hindi nang ahas magsalita. Sinimulan nilang palakihin ng mas maingat ang mga isda, sinusuri ang kalidad ng tubig araw-araw. Inaayos ang ratio ng pagkain. Unti-unti, tumaas ang bilang ng mga taong naaayon sa gusto nila. Tiningnan ko ang matangkad na dilaw at gininto ang mga isdang iyon. Tumanggo ako ng may kasiyahan. Mabuti, ipagpatuloy mo lang. Nang marinig ito, lalong naging masigla ang mga mangingisda. Sa sandaling iyon, lumapit si Ashua. Boss, malapit nang matapos ang order ng boss. Sapat na ang mga paninda natin. Tiningnan ko ang datos. Sa loob ng halos 3 araw pa, matatapos na natin ang 2,500 kilo. Nakahinga ng maluwag si Ashua. Mabuti na lang. Pero kinabukasan, may lumitaw na problema. Maaga pa lang, patakbong pumasok si Tio Chen, nababahala. Boss, may mali. May malaking isdang napatay sa mga kulungan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ko. Anong nangyari? Agad akong pumunta sa lugar at nakita ang 12-dosenang patay na isda na lumulutang sa mga kulungan. Kumuha ako ng isa para suriin ito. Itim ang hasang nito. Malinaw na nolason ito. Nasaan ang ulat ng kalidad ng tubig? Agad na kinuha ni Lin Xiao ang datos. Jeffin, maayos naman ang kalidad ng tubig. May lamason siguro sa kanila. Pinaikit ko ang mga mata ko. May gumagawa ng gulo. Tiningnan ko ulit ang security footage. Totoo nga, kagabi may anino na pumasok sa mga kulungan. Nilapitan ko ito at nakilala ko ang mukha. Ang batang mangingisda pala iyon. Ngumiti ako ng sarkastiko. Sige, binigyan ko siya ng pagkakataon. At binabayaran mo ako, Lin Xiao. Tatawagan ba natin ang pulis? Umiling ako. Hindi. Ako na ang bahala. Tinawag ko ang batang mangingisda. Hindi niya alam na natuklasan na ang bagay na ito. Nagkunwari siyang walang pakialam. Hinahanap ako ni Jis. Tinitigan ko siya. Nasaan ka kagabi? Kinakabahang tanong ng batang mangingisda. Natutulog ako sa bahay. Malamig akong ngumiti. Talaga. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ni-record ng kamera ang pagbubuhos mo ng lason sa mga kulungan. Agad na namutla ang batang mangingisda. Hindi ako ang gumawa. Pinatugtog ko mismo ang surveillance video sa screen. Kitang-kita ang kanyang mukha. Nanghina ang mga binti ng batang mangingisda at napaluhod siya. Jeffin, nagkamali ako. May nagbigay sa akin ng 50,000 para gawin ito, pumikit ako. Sino? Nanginginig na sabi ng batang mangingisda. Kaibigan iyon ni Suan. Sabi niya gusto niyang gumanti sa iyo. Ngumiti ako ng sarkastiko. Nasa kulungan na si Suan at maaari pa ring magdulot ng gulo, sabi ni Linyaw. Jeffin, kahit na aresto na si Suan, nasa protection room lang siya. May mga kasabwat pa siya sa labas. Tumanggo ako. Mukhang kailangang maalis ang problemang ito sa ugat nito. Tiningnan ko ang batang mangingisda na nakaluhod sa lupa. Kinansela na ang kontrata mo. Umalis ka na sa bayan ngayon din. Ayaw na kitang makita ulit. Nagmamakaawa ang batang mangingisda. Pinuno, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Malamig kong sabi, pagkakataon. Ibinigay ko na ito sa iyo, pero hindi mo ito pinahalagahan. Seguridad. Itapon siya palabas. Kinaladkad palayo ang batang mangingisda. Humarap ako kay Lin Xiao at sinabing, imbestigahan ang lahat ng koneksyon ni Suk Ian. Huwag mong iwanan ang kahit sino. Tumanggo si Lin Xiao. Bukod dito, habang tinitingnan niya ang patay na isda, nagkalkula siya sa isip. Sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin kung hindi na muling makakabangon si Suk Ian. Matapos harapin ang insidente ng pagkalason, sa wakas ay nakabawi na ng katahimikan ang nayon ng mga mangingisda. Naihatid ang order ni Chief Lee sa tamang oras, at labis siyang nasiyahan. Chief,
Mas maganda pa ang kalidad ng batch na ito ng isda kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti ako at naisip, basta't nasiyahan si Chief Lee, ayos lang. Hininaan ni Chief Lee ang kanyang boses. Chief, mas malaki pa ang order ko. Hindi ko alam kung interesado ka. Magsalita ka. Naghahanda ako ng isang 3 Michelin star na restaurant. Panipi. Kailangan ko ng matatag, mataas ang kalidad, at pangmatagalang supply. Hindi isyo ang presyo. Nag-isip ako sandali. Pinunuli, hindi naman sa ayaw kong tanggapin, limitado lang ang kasalukuyang kapasidad ng produksyon ng nayon. Tumanggo ang pinuno. Naiintindihan ko. Pero kung mapapalakas ng pinuno ang negosyo, handa akong magbayad ng maaga para sa mga paninda na pang 1 taon. Nagliwanag ang mga mata ko. Magkano? 50 milyon. Iniabot ko ang aking kamay. Deal. Pagbalik sa nayon ng mga mangingisda, tinipon ko ang lahat ng mga mangingisda para sa isang pagpupulong. Mga Ginoo, mayroon akong magandang balita na ipapaalam. Nakinig ng mabuti ang mga mangingisda. Nakatanggap ako ng isang malaking order. Kailangan nating triplehin ang ating kapasidad sa produksyon. Ibig sabihin, triplehin din ang iyong kita. Nakinig ang mga mangingisda. Sa ngayon, kailangang palawakin ang kapasidad. Nangangailangan ito ng mas maraming tauhan at kagamitan. Plano kong mamuhunan ng 20 milyon para palawakin ang pantalan. Ngunit may kondisyon. Agad na tumahimik ang mga mangingisda. Anong kondisyon? Inuulit ko, mula ngayon, lahat ng karapatan sa pagpapatakbo para sa nayon ng mga mangingisda ay akin na. Pag-aanak at pangingisda lang ang pinangangasiwaan mo. Lahat ng kita ay hinahati ng proporsyonal. Ako ang makakakuha ng 70%, ikaw ang makakakuha ng 30%. Nagkatinginan ang mga mangingisda. May bamulong ng mahina. Hindi ito pagbebenta ng buong nayon sa pinuno. Nag-atubili si Tio Chen. Pinuno, hindi maliit ang proporsyon na ito. Ngumiti ako ng may pag-alipusta. Tio Chen, sa tingin mo ba ay hindi patas ito? Kung gayon, tinatanong kita, gamit ang aking teknolohiya, gamit ang aking mga channel, gamit ang aking kapital, maaari ka bang mag-ani ng ilang taon na halaga ng Yellowtail? Maaari mo ba itong ibenta sa halagang 10,000 rubles bawat gin? Hindi nakapagsalita si Tio Chen. Sige, mamumuhunan ako ng 20 milyon. Sasagutin ko ang lahat ng panganib. Kailangan mo lang magtrabaho at mabayaran. Hindi ba't makatarungan naman iyon? Nanatiling tahimik ang mga mangingisda. Pagkatapos ay humakbang si Ashua. Sang-ayon ako. Tama si Pinunoan. Kung wala siya, wala tayo. Dahil nangunguna si Ashwa, tumanggo rin ang ibang mga mangingisda. Sang-ayon din ako. Gayunpaman, mas mainam ang pakikipagtulungan sa pinuno kaysa dati. Umiling si Tio Chen. Sige. Gagawin namin ang sinabi ng amo, kontento akong tumanggo. Sige. Pirmahan mo na ang bagong kontrata. Inilabas ni Lin Xiao ang kontratang naihanda na. Isa-isang pumirma ang mga mangingisda, ngunit bigla, sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng nayon. Umatras kayo, lahat ay umatras. Nakitang sumusugod si Suukian kasama ang ilang tao. Natigilan ang mga mangingisda nang makita siya. Suukian, paano ka nakatakas? Ngumiti si Suukian nang may sarkastikong pag-uusig. Bakit hindi? Ngayon ay naparito ako upang humingi ng hustisya. Itinuro ako ni Jeffin, ginagamit mo ba ang monopolyo mo sa teknolohiya para pilitin ang mga mangingisda na pumirma ng hindi pantay na mga kontrata? Ilegal ito. Tumawa ako. Ginoong Su, sinusubukan mo na naman ang manggulo. Naglabas si Sunan ng isang dokumento. Isa itong kasong isinampa ng isang abogado para sa akin. Kakasuhan kita ng ilegal na monopolyo at pamimilit sa kalakalan. Nagsimulang mag-alangan ang mga mangingisda. Tama si Suk Ian. Medyo hindi patas ang Division 7030. Oo, nagtatrabaho kami. Kinuha ng amo ang pinakamalaking bahagi. Nag-atubili rin si Tio Chen. Boss, bakit hindi natin pag-usapan ulit? Tiningnan ko ang mga weather vane na ito at ngumiti ng may pag-aalinlangan sa sarili ko. Pag-usapan natin, sige. Kinuha ko ang aking cellphone. Tinawagan ko si Boss Lee. Boss Lee, pasensya na. Hindi ko matatanggap ang 50 milyong order. Nabigla si Boss Lee. Bakit? Dahil iniisip ng mga mangingisda na masyadong mababa ang porsyentong ibinibigay ko sa kanila at ayaw na nilang magpatuloy. Bamantong hininga si Chief Lee. Sayang naman. Ipapakilala ko sana sa iyo ang ilang may-ari ng Michelin Restaurant. Sige.
Hahanap ako ng ibang supplier. Sige. Hahanap ako ng ibang supplier. Binaba ko ang telepono. Tingnan mo, mga mangingisda, narinig mo. Nawala ang isang order na 50 milyon. Natigilan ang mga mangingisda. Ano? 50 milyon. Sumugod si Tio Chen. Ginoong An, huwag kang magbiro, malamig kong sabi. Hindi ako nagbibiro. Dahil sa tingin mo ay hindi patas, hindi tayo magnenegosyo. Ipinapahayag ko na ngayon na kinakansela ko na ang lahat ng kontrata. Binabawi ko na ang lahat ng pamumuhunan. Ginoong An, hindi namin sinasadya iyon. Ngumiti si Suan nang may paghamak. Ano ang pinagpapanggap mo? Sa tingin mo ba ay hindi tayo mabubuhay kung wala ka? Tiningnan ko siya. Oo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, kung wala ang aking teknolohiya at aking mga channel, paano mo ibebenta ang isda? Sabi ni Suk Ian kay Yufano. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang mga negosyante ng pagkaing dagat. Nag-aalok sila ng pagbili sa halagang 3,000 yuan bawat kilo. Nang marinig ito, muling nagliwanag ang mga mangingisda. 3,000 kada kilo, hindi naman masama. Ngumiti ako. Pagkatapos ay nais ko ang inyong magandang kooperasyon. Tumalikod ako at umalis. Sinundan ako ni Lin Xiao. Chief An, susuko na talaga siya, mamumuhunan ako. Ayokong makita nila kung sino ang tunay na vampira. Totoo nga, hindi lilipas ang 2 araw bago ipakita ng mga mangangalakal na dinala ni Suk Ian ang kanilang tunay na kulay. Humingi sila ng deposito na 50,000 yen mula sa mga mangingisda, at ang presyo ng pagbili ay bumaba mula 3,000 patungong 2,000 yen. Napagtanto ng mga mangingisda na sila ay naloko. Suwang, hindi ba't sinabi mong 3,000 yen kada kilo? Natigilan din si Suwang. Sabi nila nagbago na ang mga kondisyon ng merkado. Nanginginig sa galit si Tio Chen. Sinungaling ka. Sinira mo na naman ako. Pinalibutan ng mga mangingisda si Sookian at binugbog siya. Tumakas si Suan sa takot. Hindi ako iyon. Niloko nila ako. Natamba si Tio Chen sa lupa. Umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Tapos na. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga. Bamantong hininga si Ashua. Sabi ko na nga ba? Ang pagsunod kay G. An ang tanging paraan palabas. Pero ayaw nilang makinig. Hinawakan ni Tio Chen ang kamay ni Ashua. Ashua, pwede mo bang tanungin ulit si Ginoong An? Umiling si Ashua. Hindi rin kita matutulungan sa pagkakataong ito. Nawalan ka ng lakas ng loob dahil sa ginawa mong si kay Ginoong Han. Napapikit si Tio Chen sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naglabas ng agarang alerto ang taya ng panahon. Isang malakas na bagyo ang paparating. Inaasahang darating ito sa loob ng 3 araw. Ang mga mangingisda ay lubos na nalungkot. Tapos na. Paparating na ang bagyo. Hindi nakakasya ang mga lumulutang na kulungan. Ngayon ay wala na talaga tayong natitira. Nakatitig si Tio Chen sa madilim na ulap sa malayo at humagulgol sa kawalan ng pag-asa. Tumalon muli si Suan. Kasalanan lahat ito ni G. An. Kung hindi niya binawi ang puhunan, wala sana tayo sa ganitong sitwasyon. Hinawakan siya ni Tio Chen sa kwelyo. Ang lakas ng loob mo pa ring magsalita. Kung hindi dahil sa iyo, paano namin masasaktan si Ginoong An? Ikaw ang nagsabing libre ang kontrata, ang nagdala kay pinunuhan, ang nagudyok sa amin na sirain ang kasunduan. Ngayong may nangyari na, sinisisi mo ang iba. Desperado na rin ang ibang mga mangingisda. Oo, kasalanan lahat ito ni Suyen. Sinira tayo ng sinungaling na iyon. Nakulong, namutla si Suan. Hindi ako iyon. Malupit si Mr. An. Sinampal siya ni Tio Chen. Nang ahas ka pa ring makipagtalo, sinasabi ko sa iyo, gayong binigyan tayo ni Mr. An ng mga garantiya. Nasaan ka? Noong namuhunan siya ng 1,200,000 sa pier. Nasaan ka? Noong ibinigay niya sa atin ang mga hola sa malalim na dagat, nasaan ka? May ginawa siyang pabor sa atin. At inudyukan mo kaming gumanti ng may kawalang utang loob. Hindi makapagsalita si Suyang. Itinuro siya ni Tio Chen. Sinasabi ko sa iyo mula sa araw na ito, umalis ka sa nayong ito ng mga mangingisda at huwag nang bumalik. Umawit ang mga mangingisda. Oo, umalis ka. Ayaw ka naming nandito. Tumakbo palayo si Suyang na nakatali ang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Tumingin si Tio Chen sa madilim na ulap at bamantong hininga. Ashua, matutulungan mo ba kami sa huling pagkakataon? Hirap na sagot ni Ashua. Tio Chen, hindi naman sa ayaw ko, samobra ka lang talaga. Binigyan ka ni G. Han ng ilang pagkakataon,
Pero hindi mo ito pinahalagahan. Lumuhad si Tio Chen. Alam ko, pero ngayon ay papalapit na ang bagyo. Talagang desperado na kami. Maawa ka naman sa mga matatandang butong ito. Lumuluhod din ang ibang mga mangingisda. Ashwa, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Tiningnan ni Ashwa ang mga kapitbahay na kasama niya sa paglaki at lamambot ang kanyang puso. Madali lang, susubukan ko, pero hindi ko magagarantiya na papayag si Chief Ann. Nasa opisina siya noon, tinitingnan ang mapa ng daanan ng bagyo. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, Direktor Ann. Darating ang bagyo kinabukasan. Hindi maliligtas ang nayon ng mga mangingisda. Tumanggo ako. Hayaan silang harapin ang mga kahihinatnan. Noon din, kumatok si Ashura sa pinto at pumasok. Hepe, may hihingin po akong pabor. Tiningnan ko siya habang nakaluhod si Ashura sa sahig. Hepe, alam na ng mga taga-bayan na mali sila. Pinalayas na nila ang mga speculator. Nagmamakaawa ako sa iyo, alang-alang sa ating ugnayan bilang magkakapitbahay, nabigyan mo sila ng isa pang pagkakataon. Ngumiti ako ng may paghamak. Ashua, napakalambot ng puso mo. Paulit-ulit nila akong pinagtaksilan, at ngayong nasa alanganin sila, nagmamakaawa sila sa akin. Sa tingin mo ba dapat akong tumulong? Yumuko si Ashwa. Alam kong mali ang ginawa nila, pero kung tatama ang bagyo, mawawala talaga sa kanila ang lahat. Natahimik ako sandali. Tumanggo agad si Ashua. Sabihin mo ang gusto mo, susundin nila. Naglabas ako ng isang dokumento. Ito ay isang bagong kasunduan sa kooperasyon. Dapat pumirma ang lahat ng mangingisda at magbigay din ng kanilang mga fingerprint. Mula ngayon, hindi na kayo mga kasosyo, kundi mga empleyado ko. Ako ang kumukuha ng 80% ng kita, sila ang kumukuha ng 20%, at kung may sino mang magtangkang magtaksil muli sa akin, papapawisan ko sila ng bawat huling patak. Tiningnan ni Ashua ang kasunduan. Napabuntong hininga siya. Pinuno, hindi ba't masyadong malupit ang kondisyong ito? Malamig kong sabi, malupit. Kung gayon, hayaan silang maghintay na tanggayan sila ng bagyo. Umiling si Ashwa. Sige. Pupuntahan ko sila at sasabihin ko sa kanila. Dinala niya ang kasunduan pabalik sa nayon ng mga mangingisda. Nang makita ng mga mangingisda ang mga sagnay, nagbago ang kanilang mga mukha. 8,020. Masyadong malupit iyan. Oo, tama iyan. Nagtrabaho kami ng husto at 20% lang ang natanggap namin. Tinanggap ni Tio Chen ang kasunduan. Pirmahan. Kailangan naming pumirma. Ano pa ang gusto mo? Handa kaming tulungan ni Pinunoan. Malaking pabor na iyon sa kanya. Kung hindi dahil kay Pinunoan, wala na sana kaming 20% ngayon. Kinuha niya ang panulat, pumirma muna, at nilagyan ito ng fingerprint. Nagtinginan ng ibang mga mangingisda at sunod-sunod na pumirma. Dinala sa akin ni Ashua ang kasunduan. Nang makita ang mga fingerprint, ngumiti ako ng may paghamak. Napakabuti. Sabihin mo sa kanila na magpapadala ako ng isang tao bukas para palakasin ang mga kulungan ng lambat. Kung may susubok muli ng kahit ano, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ito habang buhay. Tumanggo si Ashwa. Relax lang, Jeffin. Sa pagkakataong ito, talagang takot na takot sila. Kinabukasan, dinala ko ang technical team sa nayon ng mga mangingisda. Nang makita ako ng mga mangingisda, magalang silang tumayo sa magkabilang panig. Magandang umaga po, boss. Hindi ko sila pinansin. Dumiretso ako sa mga kulungan ng lambat at inilipat ang lahat ng isda mula sa mga kulungan ng mga tao. Sa mga kulungang pang-deep-sea na matibay sa bagyo. Agad na nagsimulang magtrabaho ang mga teknisyan. Gamaan ang loob ng mga mangingisda. Lumalabas na ang mga kulungang pang-deep-sea na ibinigay ko sa kanila ay partikular na idinisenyo upang makayanan ang hangin. Ang mga kulungan ay gawa sa espesyal na material, matibay ang istruktura, at maaari silang automatikong lumubog sa malalim na tubig upang maiwasan ang bagyo. Tiningnan ni Tio Chen ang mga kulungan ng may luhang mga mata. Naisip na kami ng amo mula pa sa simula. Yumuko rin ang ibang mga mangingisda sa kahihiyan. Oo, tama iyan. Napakabuti sa amin ng amo, at paulit-ulit na namin siyang nasaktan, malamig kong sabi. Ngayon alam na nila, huli na ang lahat. Magsikap kayo. Huwag ninyo akong bigin. Sabay-sabay na sumagot ang mga mangingisda. Opo, pinuno. Noong gabi bago ang bagyo, madilim ang buong baybayin. Tanging ang aming mga kulungan sa malalim na dagat ang nanatiling buo sa ilalim ng dagat,
habang ang mga nasa iba pang kalapit na nayon ng mangingisda ay nawasak ng bagyo. Kinabukasan, nang hamupa na ang bagyo, isinama ko ang mga mangingisda upang siyasatin ang mga kulungan. Nang makita nilang buhay at tumatalon ang lahat ng isda sa mga kulungan, lahat sila ay umiyak. Lumuhad si Tio Chen sa harap ko. Jeffin, ikaw ang aming tagapagligtas. Lumuhad din ang ibang mga mangingisda. Jeshan, mula ngayon ay magsisikap na kami. Hindi ka na namin muling pagtataksilan. Tiningnan ko sila. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung may susunod pa, hindi ko na sila bibigyan ng isa pang pagkakataon. Paulit-ulit na nagpatira pa ang mga mangingisda. Hindi na magkakaroon pa ng isa pa. Humarap ako kay Linsia at sinabi, suriin mo ang mga pagkalugi. Ano man ang kailangang bayaran, bayaran mo. Ano man ang kailangang ayusin, ayusin mo. Gayun din, ipaalam mo kay G. Sabi ni Lee, normal lang ang pagsusupply ng mga produkto natin. Tumanggo si Lin Xiao. Naiintindihan ko. Nakatingin ako sa dagat sa malayo. May ngiti sa gilid ng aking mga labi. Matatapos na rin ang proyektong ito. Pagkatapos ng bagyo, nawasak ang mga nakapalibot na nayon ng mga mangingisda. Ngunit tanging ang nayon lang natin ang hindi nagagalaw. Kumalat ang balita. Dumating ang mga mangingisda mula sa ibang mga nayon upang manood. Paano nangyari ang isang napakalaking bagyo? At ang kanilang mga kulungan ay hindi nasira, buong pagmamalaking sabi ni Chenyo. Ito ay isang regalo mula sa pinuno, mga kulungang pangdagat, matibay sa bagyo na espesyal na idinisenyo para sa mga bagyo. Labis na naiinggit ang mga mangingisda mula sa ibang mga nayon kaya't namula ang kanilang mga mata dahil tunay silang napakaswerte. Nang makatagpo ng isang mabuting tao tulad ni Jeffin, bamantong hininga si Chenso. Hindi ito swerte. Hindi lang namin siya pinahalagahan at muntik na naming itaboy si Jeffin. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Suan. Sa pagkakataong ito ay may dala siyang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot. Mga Ginoo, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Abogado Zan, isang espesyalista sa litigasyon sa paggawa. Nagbago ang ekspresyon ng mga mangingisda nang makita si Suukian. May lakas pa rin ba kayong loob na bumalik? Ngumiti si Suukian nang may paghamak. Bakit hindi ako maglalakas loob na bumalik? Nandito ako para tulungan kayong ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Itinuro ako ng amo at pinilit silang pumirma ng isang hindi patas na kontrata, 80 para sa 20. Ito ay malinaw na pagsasamantala sa paggawa. Sinabi ng abogado na si Zan na ang ganitong uri ng kontrata ay legal na hindi wasto. Inayos ni Attorney Zan ang kanyang salamin. Tama, ayon sa batas ng paggawa, hindi maaaring pilitin ng employer ang mga manggagawa na pumirma ng hindi pantay na mga kontrata. Maaari mong kasuhan ang amo at humingi ng muling pamamahagi ng kita. Nagtinginan ang mga mangingisda. Ang ilan ay nagsimulang magduda. Kung makakakuha tayo ng mas malaking bahagi, mas mabuti iyon. Oo naman, medyo mababa ang hatian ng 80-20ths, sigurado yan. Pero sumulong si Chenyo. Tama na. Ano pa ang gusto mo? Kung hindi dahil kay Chief An, hindi na sana tayo nabubuhay ngayon. At gusto mo pa ng mas maraming pera. Ngumiti si Suan ng sarkastikong parang sinabi. Tio Chen, hinugasan ka na ng utak ni Chief Han. Masipag tayo sa pagtatrabaho dahil 20% lang ang nakukuha natin. Sinabi rin ni Abogado Zan na tama iyan. May karapatan silang humingi ng mas maraming kita. Karapatan iyon na ipinagkakalob sa kanila ng batas. Nagsimulang magbulungan ang mga mangingisda. Bakit hindi natin subukan? Total, wala naman tayong mawawala. Nanginginig sa galit si Chenso. Ikaw, hindi ka na mababawi. Tumalikod siya at umalis. Sinundan siya ni Ashwa. Hindi ako nakikilahok dito. Ang mga natitirang mangingisda, na sinulsala ni Sukian, ay talagang pumirma sa power of attorney. Tumanggo si Attorney Zan ng may kontento. Sige. Sa loob ng 3 araw ay formal kong isasampa ang kaso laban sa amo, mayabang niyang ngumiti. Boss, sa pagkakataong ito ay titingnan ko kung paano niya ito haharapin. Mabilis na nakarating sa aking pandinig ang balita. Galit na sabi ni Lin Xiao, Boss, ang mga taong ito ay talagang walang utang na loob. Iniligtas mo ang buhay nila, at ngayon ay kinasuhan ka na nila. Pero ngumiti ako, hayaan mo silang magsampa ng kaso. May sasabihin din ako. Natigilan si Lin Xiao. Chief An, hindi ka ba galit? Umiling ako. Ano ang saysay ng pagkagalit? Ganoon talaga ang mga taong ito.
Hindi sila umiiyak hanggat hindi nila nakikita ang kabaong. Ihanda mo na ang mga materyales. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang pakiramdam ng magbato ng bato at tamaan ang sarili mong paa. Pagkalipas ng 3 araw, sa korte, mariing nakipagtalo si Abogado Zan. Sinamantala ng kagalang-galang, Chief Ann, ang kanyang monopolyo sa teknolohiya, at pinilit ang aking mga kliyente na pumirma ng isang hindi pantay na kontrata. Ang 80/20 ratio ay malinaw na hindi makatwiran at malubhang lumalabag sa mga karapatan ng mga manggagawa. Hinihiling ko sa korte na ideklarang walang bisa at walang bisa ang kontrata at hilingin kay Chief na bayaran ang aking mga kliyente para sa kanilang mga pagkalugi. Ang mga mangingisda, na nakaupo sa korte, ay naghintay ng may pananabik. Sa pagkakataong ito, sigurado na tayong mananalo. Pagkatapos ay makakakuha tayo ng mas maraming pera. Tiningnan ako ng hukom, ang akusado. May sasabihin ka ba? Tumayo ako. Kagalang-galang, may ebidensya akong ihaharap. Iniabot ni Lin Xiao ang isang makapal na file. Ito ang talaan ng lahat ng pamumuhunan ng aking kumpanya sa nayon ng mga mangingisda. Malalim na pantalan na may malamig na kadena, 1.2 milyon. Mga hole na hindi tinatablan ng bagyo at malalalim na tubig, 800,000. Sistema ng oksihenasyon at kagamitan sa pangangalaga, 500,000. Teknikal na pagsasanay at sweldo ng mga kawani, 300,000. Kabuo ang halaga, 2.8 milyon. Sinulyapan ng hukom ang file. Lahat ng ito ay kanilang mga pamumuhunan. Tumanggo ako. Eksakto. Bukod pa rito, lahat ng kagamitang ito ay pag-aari ko. Nasa pangalan ko ito. Ginagamit lang ng mga mangingisda ang aking kagamitan para sa pagpaparami, at pagkatapos ay binibili ko ang kanilang huli. Ito ay normal na kooperasyon sa negosyo, walang pamimilit. Agad na pinabulaanan ng matandang lalaki, si Abogado Zan. Ngunit ang 82% na bahagi ay malinaw na hindi makatwiran. Tumawa ako ng sarkastiko. Hindi makatwiran. Kung gayon, tanungin mo ako. Kung wala ang aking pangkat, kaya mo bang palakihin ang mga dekalidad na goldfish na iyon? Kung wala ang aking mga channel, kaya mo bang ibenta ang mga ito sa halagang 10,000 yuan kada kilo? Kung wala ang aking teknolohiya, kaya mo ba silang protektahan sa panahon ng bagyo? Hindi nakapagsalita si Attorney Zan. Nagpatuloy ako. Bukod pa rito, kusang loob mong pinirmahan ang kontratang ito nang walang anumang pamimilit. Kung sa tingin nila ay hindi patas, maaari lang nilang huwag itong pirmahan. Hindi ko sila pinilit. Nagbigay si Lin Xiao ng isa pang dokumento. Ito ang recording ng sandaling iyon. Mapapatunayan nito na sinabi ni G. Ann, kung ayaw mong pumirma, huwag kang pumirma. Hindi kita pinipilit. Pinatugtog ang recording, at malinaw na narinig ang boses ko. Kung ayaw mo, huwag kang pumirma. Hindi kita pinilit. Agad na nagbago ang mukha ng nagsasakdal. Tiningnan sila ng hukom. Nagsasakdal, totoo ba ang sinasabi ng nasasakdal? Nauutal na sabi ng nagsasakdal, hindi makapagsalita. Mabilis na pumasok si Attorney Zan. Kagalang-galang, kahit kusang loob ito, ang 82% na hatian ay masyadong hindi makatwiran. Malamig kong sabi, hindi makatwiran. Kung gayon ay gagawa ako ng isa pang kalkulasyon para sa iyo. Namuhunan ako ng 2.8 milyon. Inako ko ang lahat ng panganib, ibinigay ang lahat ng teknolohiya at mga channel. Kailangan lang nilang magtrabaho, hindi sila sumusugal, at nakakakuha pa rin sila ng 20%. Noong tumama ang bagyo, tinakpen ko ang mga pagkalugi. Hindi nila kinailangang magbayad ni isang sentimo. Hindi iyon sapat na patas. Tumanggo ang hukom. Tama ang nasasakdal. Namutla si Attorney Zan, ngunit pinutol siya ng hukom. Wala naman. Ngunit, ayon sa batas ng kontrata, ang mga kontratang kusang loob na pinasok ng magkabilang panig, basta't hindi nilalabag ang batas, ay may bisa. Ang paghahabol ng nagsasakdal ay hindi sinusuportahan ng korteng ito. Ang sesyon ay itinigil na. Nahulog ang maso. Natigilan ang mga mangingisda. Paano ito nangyari? Natalo kami. Namutla si Suan at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan ko siya. Ginoong Su, huwag kang umalis agad, may sasabihin pa ako sa iyo. Natigilan si Suan. Paulit-ulit ko siyang nilapitan. Hinikayat niya ang mga mangingisda na ipagkanulo ako. Iniisip niya na hindi ko alam kung ano ang kanyang layunin. Nag-iba ang kulay ni Suan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Natawa ako ng sarkastiko. Hindi niya alam. Pagkatapos ay sasabihin ko sa kanya.
Nang udyukan niya ang mga mangingisda na sirain ang kontrata, ito ay dahil binigyan siya ni pinunuhan ng suhol na 500,000. Ninakaw niya ang isda ni Ashua para ibenta ito sa subasta, sinusubukang bayaran ang kanyang mga utang. Umupa siya ng isang tao para lasunin ako, sa kagustuhang makaganti. Ngayon ay umupa siya ng abogado para kasuhan ako, para suruan din ako, ngunit nakalulungkot na palagi siyang nabibigo. Nanginginig si Suan sa buong katawan. Anong patunay ang mayroon ka? Nag-abot si Lin Xiao ng isang dokumento. Ito ang record ng paglilipat ni Chief Huan. 500,000. Ikaw ang makikinabang. Ito ang video mo na nag-uudyok sa isang batang mangingisda na lasunin siya. At ito ang iyong pakikipag-usap kay Abogado Zan. Mga kapani-pani walang ebidensya. Gusto mo pa rin bang itanggi ito? Nanghina si Suan at napaluhod. Jeffin, pakiusap, hindi ko na kaya. Nagmamakaawa ako sa iyo na patawarin mo ako. Tiningnan ko siya. Patawarin mo siya. Huli na ang lahat. Humarap ako sa marshal at sinabing, ang taong ito ay sangkot sa maraming krimen. Pakiusap dalhin mo siya para sa investigasyon. Agad na lumapit ang marshal. Pinusasan nila si Suokian. Habang dinadala nila siya palayo, sumigaw siya ng may desperasyon. Jeffan, alam kong mali ako. Wala na akong kahihiyan. Tiningnan ko ang mga mangingisda. Mga Ginoo, dito na nagtatapos ang pagpapanggap na ito. Bumalik na kayo sa pagtatrabaho ng maayos at huwag na ninyo akong bigin muli. Yumuko ang mga mangingisda sa kahihiyan. Opo, Jeffin. Pagkatapos ng paglilitis, ang nayo ng mga mangingisda ay ganap na naging kalmado. Hindi na nang ahas ang mga mangingisda na magkimkim ng hinala at nagtrabaho ng masunurin. Nakatayo ako sa pantalan habang pinagmamasdan ang kanilang abalang mga tauhan. Lumapit si Lin Xiao. Chief, hinihintay ni Mr. Le ang kargamento. Sabi niya magbubukas ang restaurant ng Michelin sa susunod na buwan. Tumango ako at sinabi sa kanya na darating ang mga produkto sa tamang oras. Sandali na nag-atubili si Lin Xiao. Chief, may kailangan pa akong sabihin sa iyo. At ang bagyong ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Tinatayang ito ay isang super typhoon na minsan sa bawat 10 taon. Nag-isip ako sandali, abisuhan agad ang lahat ng mangingisda na maghanda para sa bagyo. Makipag-ugnayan din sa mga kalapit na nayo ng mangingisda at tanungin kung gusto nilang umupa ng ating mga kulungan sa malalim na dagat. Natigilan si Lin Xiao. Boss, kung tutulong ka sa ibang mga nayon, ako na ang bahala. Hindi ito tulong, ito ay negosyo. Ang upa ay 10,000 kada araw. Naunawaan agad ni Lin Xiao. Gagawin ko. Kumalat ang balita. Dumating ang mga pinuno ng kalapit na mga nayo ng mangingisda. Pinuno, narinig kong kayang tiisin ng mga kulungan mo ang mga bagyo. Maaari mo ba itong popahan sa amin? Oo, ngunit may mga kondisyon. Siguro, ngunit may mga kondisyon. Ano ang mga kondisyon? Ang upa ay 10,000 kada araw, at kailangan nilang magbayad ng 7 araw ng maaga. Napasinghap ang mga pinuno ng nayon. Masyadong mahal ang 70,000. Walang pakialam kung sabi, mahal. Kalkulahin mo kung magkano ang mawawala sa kanila kung tatama ang bagyo. Daan-daang libong isda ang nawasak. Ano ang 70,000? Nagkatinginan ang mga pinuno ng nayon. Pero wala tayong ganoong kalaking pera. Tumayo ako. Kung gayon, wala nang solusyon. Umalis ka na. Nabahala ang mga amo. Boss Ann, maaari ba akong gumawa ng exception? Maaari nating isasangla ang isda. Umiling ako. Hindi. Cash lang ang tinatanggap ko. Nagninit-ngit ang mga amo. Sige. Lilikom tayo ng pera. Umalis sila, nakayuko ang mga ulo. Tinanong ako ni Lin Xiao, Boss Ann, paano kung hindi mo malilikom ang pera? Ngumiti ako. Kung hindi nila ito aayusin, mawawalan sila ng daan-daang libo. Sa oras na iyon, magmamakaawa na naman sila sa akin. Totoo nga, pagkalipas ng 2 araw, bumalik ang mga amo. Sa pagkakataong ito, dala ang pera. Chief Ann, mayroon na tayong pera ngayon, maaari na nating arkilahin ang mga kulungan. Tiningnan ko ang mga tambak ng perang papel. Maaari mo nang pirmahan ang kontrata. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, nakahinga ng maluwag ang mga amo. Salamat, Chief Ann. Talagang iniligtas niya tayo. Walang pakialam kung sabi. Walang anuman. Negosyo ito.